Dahil nasa tapahan na rin tayo, hindi pwedeng hindi natin masusubukan ang paggawa ng tinapang bangus. So, ang unang proseso, syempre, ay mag-debone ng bangus. Kasi ang tinapa nila dito ay debone. Walang tinik, para mas madaling kainin. Una munang hihiwain sa gitna ang bangus. At saka ito tatanggalan ng bituka at hasang. Tapos babaliin mo tong dito sa may ulo niya. Babaliin mo siya, ibaluktot mo. Babaliin mo siya. Ayan. O, bongga. O. Next step, alisin ang maliliit na tinik. Baka hanggang bukas tayo dito mag-tanggal ng tinik, ha? Ikot mo siya para hindi sumama yung laman. Woohoo! Pagkatapos niyan, puhugasan natin siya. Kapag malinis na ang mga bangus, pwede na itong pahiran ng asin. Okay, tapos itataklob at ilalagay dito. At saka iluluto sa kumukulong tubig na may asin sa loob ng 10 hanggang 20 minuto. Pagluto na siya, kusa raw aangat ito. Parang siyang palitaw. Parang palitaw. Sasabihin ng mga isda, luto na kami! Ganon. Ahunin nyo na po kami. Ganyan. Okay, bongga. Hintayin po natin. Okay, ito na yung mga umahon ng mga isda. Ilalagay ngayon natin sila dito para makulayan natin sila. Natanggal na yung ulo. Hala na, Diyos ko Lord! Ate, sobrang luto. Hindi, okay lang yan. Pagkatapos, papahiran na ito ng atsuete mixture. Noong sinaunang panahon, hindi sila gumagamit ng any food coloring or atsuete para kulayan yung mga tinapa. Talagang kusang nagba-brown lang siya dahil doon sa uri ng kahoy na ginagamit pampausok. Paluchina. Yun, paluchina. Pero ngayon, dahil maramihan na kasi. Maramihan na. Kailangan madaling magkulay. At saka pauusukan ng hindi bababa sa 3 oras. Maya-maya pa, luto na ang tinapang bangus. Ang tinapang bangus, diretso na sa kusina. Sa isang kaldero, maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Sunod na ihahalo ang tinapang bangus. Titimplahan ito ng patis at seasoning. At saka ihahalo ang napalambot na munggo beans at tubig. Sunod na ilalagay ang paminta at siling haba. Pakukuluin ito ng 5 minuto hanggang sa kumulo. Huling ihahalo ang dahon ng malunggay. Hindi po ngayon Biyernes pero swak na swak pa rin ang ginisang munggo na may tinapa. San ka pa? Panalong panalo. Okay, ginisang munggo na may tinapa. Kain na! Ang kagandahan dito ay boneless, kaya hindi ka matitinik. It's good! Saktong-sakto lang yung lasa. Masarap. Ngayon, tikman naman natin itong ginisang munggo na may tinapa. Sabi ni nanay, mas healthy raw to kasi walang baboy. Hindi rin nila nilagyan ng chicharon. Saktong-sakto yung timpla. It's good. Masarap siya.